Breaking news, matinding pag-atake na naman ang isinagawa ng Air Force ng Israel sa mga militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis. Hindi nagdalawang isip ang Israel na magbagsak ng mahigit 30 munition at target nito ang 4 na lokasyon na kontrolado ng Houthis. Lumipad ang dosenang Israeli Air Force aircraft kasama ang mga fighter jets at refuelers. Wasak muli ang capital city ng Yemen. Marami ang mga nasawi. Ang tanong, bakit ito ginawa ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong kasi niyan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 25, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakamalaking ginawang pag-atake ng Israeli Air Force sa militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis na sinusuportahan ng Iran. Tama ang inyong narinig. Niyanig ng napakaraming pagsabog ang Yemen, sapagat ang Israeli Air Force ay nagsagawa pala ng matinding pag-atake. Gumamit ang Israel ng dosenang aircraft ng mga Air Force at mga fighter jets, kasama ring lumipad ang refuelers. Dahil sa layo nito, sa lahat ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Ang Houthis ang tanging hindi gaanong inaatake ng Israel, pero every time na gumagawa ito ng pag-atake sa Israel, agad naman itong ginagantihan ng puwersa ng Israel. Siguro ang isa sa mga dahilan ay ang distansya nito, sapagat ang Houthis ang pinakamalayo sa lahat maliban sa Hamas at Hezbollah na katabi lamang ng Israel. Makikita sa mapang ito ang distansya mula sa Israel hanggang Yemen. Kung ikaw ay mula sa Israel ay kinakailangan mo ng lampasan ito, ang aerial space ng Saudi Arabia bago makarating sa Yemen. Kaya isa ito sa mga ikinokonsidera kung bakit hindi nag-focus ng pag-atake ang Israel sa Houthis ng Yemen. Hindi katulad ng Hamas at ng Hezbollah ay madali lamang itong salakayin ng puwersa ng Israel. Ngayon, sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel, 4 na Houthi targets ang kanilang winasak. At ayon sa IDF, ang mga lugar na ito ay may kinalaman sa Houthis. Kasama sa mga winasak ay ang Presidential Palace at ito ay nasa capital city ng Yemen na Sanaa. Hindi ito ang unang pagkakataon na inatake ng Israel ang Sanaa, sapagat noong mga nakaraang buwan, winasak din ito ng Air Force ng Israel, maging ang huling aircraft ng Sanaa Airport ay winasak. At ngayon ay unti-unti na sanang bumabangon ang airport ng Yemen. Pero ayon sa ulat ay muli itong inatake ng Israel. Dagdag pa ng IDF na 2 sa mga power plants ng Yemen ang hindi pinaligtas ng Air Force ng Israel, sapagat ang 2 naturang power plants ay ginagamit ng Houthis para sa kanilang military activities. At ang pag-atake ng Israel ay kumitil na ng mga buhay. Iba-iba naman ang numbers ng mga casualties ang inuulat ng mga international news agencies. Merong mga nagsasabi na 2 ang nasawi. Meron ding mga nagsasabi 4 ang nasawi. Ito marahil ay depende sa oras ng pagbabalita. Katulad ng ibinalita ng Al Jazeera, 6 ang nasawi sa naturang pag-atake ng Israel. Pero ayon naman sa ulat ng The Times of Israel, 4 ang nasawi. Ganun pa man, magkaiba man ang mga numero ng mga nasawi ang inuulat, ay hindi natin maikakaila na talagang may mga nasawi na sa pag-ataking ito. Pero ang isang mahalagang katanungan, bakit nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa Yemen? Tahasang inamin ng Israel na nagsagawa sila ng pag-atake sa Yemen at tinawag nila ito na retaliatory strike. Pag sinabi nating retaliatory, ibig sabihin
ito ay paghihiganti. Bakit? Ano nga ba ang ginawa ng Houthis na nagsanhi ng pag-atake ng Israel? Ayon sa ulat ng The Times of Israel, na kaya pala nagsagawa ng pag-atake ang IDF dahil ang Houthis ay umatake pala sa Israel nitong Biyernes at gumamit ito ng ballistic missile. Kasama na rin mga kaibigan ang cluster bomb. Ayon sa ulat, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na ang Houthis ng Yemen ay umatake sa Israel gamit ang cluster bomb. Pero ano nga ba ang nangyari sa ginawang pag-atake ng Houthis sa Israel? Ayon mismo sa The Times of Israel na ang pag-atake ng Houthi ay tumama talaga mga kaibigan sa central town of Ginaton. Nagsanhi ito ng slight damage ayon sa IDF. Nagsasagawa ngayon ng masusing investigation ng IDF kung bakit pumalya ang air defense system ng Israel at nakapasok ang naturang pag-atake ng Houthis. Sinabi rin ng IDF na hindi bago ang missiles na ginamit ng Houthis, sapagat ang missile na ginamit ng Houthi ngayon ay katulad din ng mga missiles na kanilang ginamit sa pag-atake sa Israel at nai-intercept ito ng Arrow 1, Arrow 2, David Sling at Iron Dome air defense system. Katunayan, ayon sa IDF, na ang mga missiles na ginamit ng Houthi ay ang mga ginamit din nila noong ang Iran ay umaatake sa Israel. Pero lahat ng ito ay napabagsak ng air defense system. Pero ngayon, bakit hindi ito na-intercept? Kaya nagsasagawa ng investigation ngayon ang IDF at ito ay under investigation na. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang ibinibigay na pahayag ang Houthis tungkol sa pag-atake ng Israel. Samantala, ayon naman sa Defense Minister ng Israel na si Israel Katz, ayon sa kanya na ang Presidential Palace ng Yemen ay wasak at ayon sa inisyal na counts, umabot sa 67 ang mga tao sa Yemen na sugatan bunsod ng pag-atake ng Israel. Nagmando na rin si Israel Katz ng dobli ingat sa mga Hudyo sapagat maaaring every now and then ay magsagawa na naman ng pag-atake ang Houthis ng Yemen. Pero sinisiguro ni Israel Katz na sa pagkakataong ito, ang kanilang air defense system ay nakahanda. By the way, lubos-lubosin ko na rin ang pagkakataong ito dahil sa aking pagtatansya sa pamamagitan ng ating comment section ay marami akong nakikitang mga OFWs na nasa Israel ngayon ay nagtatrabaho. Kaya sana ay makarating sa inyo ang mensaheng ito. Mag-ingat po kayo. Ang aming dalangin, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, manatiling updated sa mga pangyayari sa Israel, sa Middle East, sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, sa Europe, sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!